Alright! Good morning Pilipinas and good morning world! At sa ating mga kababayang OFW at mga kababayan natin na nandyan sa Pilipinas na walang sawang sumusuporta dito sa Timunti programa, thank you so much at mabuhay po tayong lahat hanggat gusto natin. Well anyways, tuloy-tuloy na po tayo sa tagabalita dito ng mga tamang balita at sagutin ang maling information na ipapakalat ng mga fake news peddlers ng mga anti-Marcos, lalong-lalo na doon galing sa mga DBS na mga vlogger mga kabayan. Yes, dapat silang sasagutin. Bakit? Kasi bagayan ito sila na lagi pong naninira araw-araw kay BBM at sa Marcos sa may session sa katagalan mga kabayan. Akala mga paninira ay ba totoo yan sa mata ng ibang tao? So dapat silang sasagutin kasi ang bagong Pilipinas, bawal po ang mga sinungaling. At syempre, kasama niyo pa rin si Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balat ng YouTube, pero nagbibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa ating kapitbahay na social media. So magandang buhay sa ating lahat mga kabayan and a happy Saturday sa ating lahat. Okay, so before tayo mag-start mga kabayan, well syempre, as usual, i-check muna natin ang mga nakapasok sa ating top 5 commenters doon sa ating last vlog. At nandito sa listahan, ang nanguna po si Ma'am Shane Sibar. Meron 101 na mga comments. Nandiyan po si Nemi Hasigawa. Meron 68 na mga comments. Nandiyan po si Lerma Sondita. Meron 63 na mga comments. Nandiyan po si Jen Mirafuentes. Meron 32 na mga comments. At nandiyan po si Myra Mariano. Meron 30 lahat ng mga comments. Again, thank you so much po sa ating top 5 commenters. At syempre pasalamatan rin po natin ating po mga silent viewer dito sa ating channel. Thank you so much. At syempre pasalamatan rin po natin ang lahat ng mga viewers na lagi pong nagla-like, lagi rin pong nagsishares ng ating mga videos. Thank you so much. And also makakabaan ko, acknowledge po natin ang ating mga channel members. Nandyan si Maria Luz Lagunsad, Floranti Aquino, Barbara Butler, Pusong Inami, Katita Dar, Susan Torres, Edmond Casellejo, Samuel Membrado, and Via Vivar. Pasalamatan natin makabayan ang nabigay sa atin ng super thanks or pang lemon ni Sir Ivan. Thank you so much kay Ma'am Sia Nussbaum from Vienna, Austria, nabigay sa atin ng 3 pounds. Thank you so much. At syempre nandyan rin po ating po mga suki, mga early birds, yung nanguna po sa pag-comment sa baba sa ating comment section. Nandyan si Joselisa Moises, Trening Lozano, Nonoy Florin Hayes from Mandawi City of Cebu, Rose Guevara, Romeo Ismen. Nandiyan rin po si Emmy Mapalan, Lynn Gonzalez, Nida Rodelia from Makati City. Nandiyan rin po si Manuel Balinget, Jillian Cason, and hi to Floropi Gumapag. Okay, so kumusta ang lahat mga kabayan? How are you today? Well, of course, I'm hoping po na sana magandang ating gising umaga at meron ng energetic po na aura katulad po kay Sir Ivan. Siyempre, as usual, doon po sa kababayan po nagigising pa lang at wala pang energy, don't worry. Painitin ko po kagad yung mga maga kasi maraming mga baon na mga pasabog at mga balita sa Sir Ivan na magamit ho natin. Ipandibang po sa mga ipinapakalat na mga fake news ng kabilang kampo, mga fake news peddlers. At syempre mga kababayan ko, dapat silang kukurtin araw-araw kasi sila po ay salot ng lipunan. Okay, good morning Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Well mga kababayan ko, siya nga pala, sa ating mga haters, how are you today? Did you miss me? Well, siya nga pala sa ating mga haters, no? Meron pong na-discover po si Sir Ivan kahapon. Napag-alaman ko dito kung ano pong kalang bago pong pautot makabayan. Yes, meron po. Kasi nga alam mo natin na kailan pong mga paninira po noon makabayan at saka hanggang ngayon, yung ginagamit nila po ng mga paninira, like for example, merong faking na dokumento, yung sa Padialix makabayan. And also naglabas po sila ng video na fake, yung ginamitan po ng face swap makabayan na si PBM daw gumamit doon sa video
daw, sabi ng makabayan, gumamit daw ng white powdery substance. Pero yun po ay nadibang makabayan. Nadibang ho yun ng ating pong ahensya, NBI, PNP, or even kahit hindi pa po yun forward po doon sa mga expert po sa mga deepfakes or sa any applications makabayan. Like for example, yung pong face swap. Kahit hindi po yun forward doon sa India, alam na ho natin po na yun po ay piki talaga. Napaka-imposible ho yun na video na yun. And until marami silang mga paninira po kay PBBM, kay Efelisa, hindi nag-prosper makabayan. So ngayon, naghanap sila. Naghanap sila po ng mga bagong ipapanira po kay PBBM at saka ibibintang po kay PBBM makabayan kasi nga sila po ngayon ay double time na kasi next year na po yung election makabayan. Ano kailangan gagawin, Sir Ivan? Naalala ba natin na meron kong ipinakita sa inyo dito po na vlog po ni Hitan Makabayan? Kahapon po na vlog na doon po sa bandang dulo, di ba napag-usapan natin po si Hitan Makabayan at meron siyang dong nabanggit sa kanya pong title Makabayan na meron daw mga vlogger na ipapagorgor at saka ibibintang daw sa maisog Makabayan. Nalaban natin yan, meron ng mga vlogger ipapagorgor, membro po ng kabilang kampo makabayan. Kasi according po ni Hitan, kapag ikaw daw ay against ka doon po sa Marcos admin makabayan or kina PBBM or kina po Efelisa or kay Speaker Martin Romualdez, kapag ikaw daw ay critics at saka against ka sa kanilang ginagawa makabayan, ipapagorgor ka daw. Saka sinabi ko po kahapon, di malayo, ito po ay sasakyan po ng kabilang kampo ng mga vlogger makabayan. At meron talaga. Sino Sir Ivan? Yun po si pambansang tagip-tip makabayan, sinakyan. Paiyak pa nga sa kanyang vlog makabayan, paiyak-iyak kasi meron daw siyang death threat makabayan, ipapagorgor daw siya. At saka ipapagorgor daw dito, meron daw nakasign dyan sa grupo ni makabayan na yung mga kaibigan rin po daw, dito po ni pambansang tagip-tip, ipapagorgor din. So dito nakita natin na hindi po nagkamali po si Ivan. Hindi po tayo nagkamali makabayan. Kasi sinabi ko kahapon, hindi malayo, ito po'y sasakyan po ng kabilang kampong mga vlogger. At meron pong nangyari makabayan. So mamaya, ipapakita ko sa inyo po yung vlog po ni Pambansang Tagip-Tip. And also, nakita ko rin po, nakasama pala ni PL Makabayan, yung pong si Bin Barubal. Di ba marami pong natatanong sa atin, sabi na Sir Ivan, it's si Bin Barubal, naging DDS ba? Actually, talagang siya po ay bumaliktad makabayan. At meron po tayong ebidensya, mismo sinabi na po ni Bin Barubal officially. At doon na po sa vlog po ni PL Makabayan, doon ko nalaman kung sino dito ang amo ni Bin Barubal. Since noon makabayan, merong nadulas makabayan. Pero doon po sa vlog po ni PL, nagpalasot kaagad itong si Bin Barubal. Kasi ang nagsabi ng makabayan, ito pong si PL. Nadulas ang gonggong. So mamaya pag-uusapan natin yan. And also pag-uusapan rin po natin, di ba kahapon tayo po yung naghintay? Naghintay tayo po na kung kailan ba magpa-file po ng kanilang COC or Certificate of Candidacy yung mga Duterte makabayan. Kasi nga 3 days ago, nakita na ho natin na sila po ay nag-meeting makabayan. Di ba may nisita po ni Pulong, ni Baste at saka ni Sara, si Digong makabayan. Doon po sa kanyang bahay. At saka nagpa-drama-drama ngayon nagpa-viral makabayan. Kasi nga doon po sa meeting nila, nakita natin po na ito si Digong nandun po sa kanyang higaan at saka ibinida po yung kanyang kulambo makabayan. Nagpa-viral. So, after po sa meeting, wala pa rin po tayong nakita po na itong mga Duterte na to, nagpa-file na po sila na kailang COC. Pero alam ho natin na ito pong style na to, Tatak Duterte, since noon pa ho yung makabayan, na sila po ang magpa-file day before na matapos po yung filing ng kanilang COC makabayan dyan po sa Comelec. Kasi ang point nila, ang gusto nilang mangyari, sila po ay pag-uusapan makabayan. Yan po ang kanilang estilo ng mga Duterte. So sila po ay pag-usapan kaagad ng mga mainstream media, ng mga vlogger. So doon po, iingay po ang kanilang pangalan makabayan. Iingay na noon po yung mga Duterte. Kasi noon pa ho yan, ginagamit na ho nila yan or style na po ng mga Duterte yan makabayan. Okay? Ngayon, nakita ho natin na meron na pong post ang PDP Laban Makabayan. Di ba meron na ho silang bagong kasama, bagong member po sa slate po ng PDP Makabayan. Sino Sir Ivan? Si Gringo Honasan. Meron na po silang bago po na member Makabayan. And also, nakita na po natin na tatakbo bilang senador yung pong si Attorney Marcoleta Makabayan. So, 5. And until, ito rin pong si Baste
gusto po ni Bato mga kabayan na sasali siya sa kanilang slate sa PDP laban at saka tatakbo po bilang senador. Gusto nila si Basti Makabayan, tatakbo daw bilang senador. So kapag tatakbo po itong si Basti bilang senador Makabayan, lalabas kasi dito na siya po ay natatakot umatras po sa hamon ni Attorney Megs Nograles Makabayan. Kasi nga meron pong ugong-ugong, ito pong si Megs Nograles, siya daw ay tatakbo bilang mayor doon po sa Davao City Makabayan. Yes, meron pong lumabas po na ugong-ugong na ganyan. So kapag hindi po tatakbo, ito pong si Basti Makabayan bilang mayor doon sa Davao City, well, sino lang po dito yung kukontra kay Megs Nograles? Di ba wala? Kasi nga sino pa dito po yung tatakbo Makabayan? Si Digong? Imposible naman eh. Si Digong tatakbo bilang mayor Makabayan. Tatakbo si mayor, tatakbo itong si Digong, nahirapan na nga siyang lumakad Makabayan, tapos patatakbuhin pa bilang mayor. Di ba nakakatawa talaga eh. So kapag itong si Basti, siya po ay mag-decide po, final decision na siya po ay sasali po sa slate po ng PDP bilang Senator Makabayan, well, wala na pong kontra itong si Attorney Megs Nograles. Nakita na po natin, isa natin Makabayan. And also nakita na po natin itong CP kasi galit na galit siya sa mga mainstream media pati po sa mga vlogger Makabayan. Anong ginawa po ni EP Sir Ivan? Abay gunggong talaga, sabi niya, tinanong siya ng reporter Makabayan, ano daw masasabi ni EP dito po sa kanyang mga bashers. Abay sinabihan niya Makabayan sa mga bashers, mamatay kayong lahat. Ganon po kanya sinabi Makabayan. Gusto nyo ba na ganyan po na klase na senador po ipapasok natin po dyan sa Senado Makabayan? Gusto nyo ba ganyan po na karakter, attitude ang ipapasok natin po dyan sa Senado? Dahil lang sa bashes Makabayan, normal po ang merong bashes. Lahat nga ng mga vlogger merong bashes. How much more? Ikaw po ay politiko. Meron talaga pong bashes. Pero ang sinabi po ni Ipi sa kanyang bashes Makabayan, mamatay kayong lahat, gunggong talaga eh. So dapat ikis po lahat ang mga membro po ng PDP Laban Makabayan. So mamaya pag-usapan rin po natin ito pong si Attorney Marcoleta. Kasi nga 'di ba nakita natin Makabayan na ito pong si Sara Duterte, 'di ba pumunta siya doon, bumisita po siya kay Kamanalo Makabayan sa INC. Bumisita po itong si Sara Duterte. Well, alam mo natin, siya na po dito po ay nangampanya Makabayan. Early campaigning ang ginagawa po dito po ni Sara Duterte. Kasi next year na po yung eleksyon Makabayan. Bumisita siya doon po kay Kamanalo sa INC. At saka alam na po natin, ito pong si Marcoleta, siya na po ay INC Makabayan. Okay? So siyempre, marami pang iba. Alam naman po si Ivan, marami itong binibitahan to ng mga pasabog, every time na maglalabas tayo ng mga bagong balita dito sa ating channel. Okay, so Makabayan ko, before na mag-start, siya tumar natin. Nandiyan po si Renato Ballener, Flaviana Abila, Papa Adelio, Army Lagaso. Nandiyan po si Michelle. Hi to Terso Baisa from Midsayap, North Cotabato. Hi to Angelita Holsanger, Ising Mariano, Antonio Habon, and hi to Lolita Maneja. Makabayan ko, before tayo mag-proceed po doon sa kababalik po sa mga issues na mga mainit, pag-usapan natin po si Sara, pag-usapan natin po si Marcoleta, pag-usapan rin po natin po si Bongo, at lalo na pag-usapan natin po yung kailang bagong paotot, bagong lang plano na meron ng mga vlogger na ipapagurguro Makabayan. Dito muna tayo po sa Good News, syempre, para makita po ng mga haters natin kasi nga 'di ba hinahanap nila kahapon si PBM na saan daw ang Pangulo Makabayan. Hinahanap naman po nila hashtag na saan ang Pangulo sa Bagyong Julian da Makabayan. Sa Bagyong Julian, hindi ba naman nakita kahapon na busy-busy po si PBM, binisita niya po yung mga lugar na kung saan napektuhan po ng Bagyong Julian Makabayan. For more details, let's watch this. Binisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang ilang lugar na naapektuhan ng Bagyong Julian sa Basco, Batanes. Kabilang dito ang barangay Sianarian kung saan pinadapa ang ilang bahay. Sinilip din ang Basco Central School na napinsala ng bagyo. Namahagi ang Department of National Defense, Office of Civil Defense ng tig 10 kilong bigas sa 4,000 beneficiaries. Ang Department of Social Welfare and Development naman nagbigay ng tig 3,000 piso para sa 2
recipients ng ayuda para sa Kapusang Kita Program o AKAP. Nagabot din ng 800 piraso ng yero at 800 lumber ang provincial government ng Batanes. Mahigit 7,000 pamilya ang naapektuhan po ng bagyo sa probinsya. 17 ang nasugatan at 1 ang na-admit sa ospital, pero walang naiulat na namatay. Umabot sa mahigit 800 million pesos ang halaga ng pinsala sa kalsada, tulay, government buildings at iba pang infrastructure. Nasa 45 million pesos naman ang halaga ng pinsala sa sektor ng agrikultura. Sa situation briefing, naitanong ng Pangulo kung bakit nasira ang mga flood control infrastructure gaya ng Gabu Dike na sa habaan niya ng panahon ay ngayon lang nangyari. Panahon ko pa ito eh. Itong mga ibang slope protection dito. Matibay naman na pag nagbabago, hindi naman nasisira. Ba't kaya nasira ngayon? Silted yung riverbed, Yeah. so there is a tendency for the water to overflow. Yan din daw ang napansin ng Pangulo nang siya ay nag-aerial inspection kanina sa ilang lugar sa Ilocos. Bagay na dapat anyang agad matugunan para maiwasan ang ilang environmental issues. Ang gulat ko nung lumilipad kami, grabe na pala ang siltation dito. We have to do something. Matt will figure something out. I'll talk to whoever we can talk to who can help us, because when I don't remember the rivers being that shallow before. I've never seen them this shallow. In all the time that I spent here in Ilocos. And they've been silted for a long time. May puno na eh. So hindi talaga na-dredge. I think that's the main problem that we're facing is a siltation. And that's what's causing all of this damage that we are seeing. That's the root. I think that's the root problem. That's the one that we have to attend to. Sinabi naman ng DPWH na kasama na sa kanilang ginagawa ngayon ay ang pagkuha ng mas maraming dredging equipment para tugunan ng siltation sa lalawigan. Makikipag-usap na rin daw ang Pangulo sa mga kumpanya para mapabilis ang pagresolba sa problema ng siltation. Naghahanap ako ng makakatulong sa atin. I will talk to some of the big companies who are so specialized, who are doing this. Maybe we'll have to import equipment from China, from Taiwan, wherever, para yung malalaki. We have San Miguel may bago silang machine na napakalaki eh. That's a big one. Baka bagay sa atin yun. Oo, baka pwedeng ilagay dito yan. And then I think your idea, Dogmat, of chopping up the areas so that everyone we can assign already somebody for each area. So it's halos sabay-sabay. It will be almost sabay-sabay. That's the thing that we have to do. Batay sa datos ng Philippine Statistics Authority, bumaba sa mahigit 1% ang inflation sa bansa sa nakalipas na buwan ng Setyembre. Alamin natin ang detalye sa ulat ni Joshua Garcia. Bumaba sa 1.9% ang inflation sa Pilipinas batay sa datos ng Philippine Statistics Authority. Ito lamang nakaraang buwan ng Setyembre. Ito ang pinakamababang rate na naitala simula noong Mayo 2020. Mas mababa ito kumpara sa 3.3% noong Agosto 2024 at 6.1% noong Setyembre 2023. Habang ang year-to-date average inflation mula Enero hanggang Setyembre ay nasa 3.4%. Ayon kay National Statistician Undersecretary Claire Dennis Mapa, bunsod ito ng mas mabagal na pagtaas sa presyo ng pagkain, inumin at transportasyon. Nakatulong din ang mas mababang inflation sa pabahay, tubig, kuryente at gas na nagpabagal sa pangkalahatang pagtaas ng presyo. 16 na pagpupulong ang inaasahang lalahukan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa ASEAN Summit sa Lao People's Democratic Republic sa susunod na linggo. Yan ang ulat ni Clazel Pardilla. Nakatakdang dumalo si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa 44th at 45th ASEAN Summit and related summits sa Vientiane, Lao People's Democratic Republic sa susunod na linggo. Ayon sa Department of Foreign Affairs, tugon ito sa imbitasyon ni Lao Prime Minister Sonnechoi Sifandon. ASEAN Enhancing Connectivity and Resilience ang tema ng ASEAN Summit. The summit will serve as a platform for the leaders to exchange views on key regional and international issues.
build consensus on matters of common concern, and provide policy directions for the ASEAN community for the years to come. 16 na pagpupulong kasamang iba't ibang leader ng bansa ang lalahukan ni Pangulong Marcos mula October 9 hanggang 11. Itutulak ng punong ehekutibo ang interes ng Pilipinas sa ASEAN. The Philippines will continue to uphold and promote Philippine interests in ASEAN. He will highlight our advocacies in connectivity and resilience, especially in strengthening the digital economy, supporting MSMEs, the promotion of renewable energy development, and addressing the impacts of climate change. Bibigyan diin ng Pangulo ang soberanya at karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea, alinsunod sa international law. Kasunod dito ng mga insidente ng panghimasok ng China sa karagatang sakop ng bansa sa West Philippine Sea. The President will continue to defend the Philippine sovereignty and sovereign rights and jurisdiction in accordance with international law, including the 1982 UNCLOS and the 2016 Arbitral Award. Hindi hihinto ang Administrasyong Marcos sa pagsulong ng Code of Conduct sa West Philippine Sea. The desire to conclude that as soon as possible is always there. In fact, during the last summit and in the subsequent meetings, there has been this thrust to possibly conclude it in 3 years as a part of the initiative of Indonesia and the other members. But of course, it's not conclusive either. No, we've been working on the COC for the past 20 years. So let's see. Inaasahan ding tatalakayin sa mga pagpupulong ang mga regional at international issues na nakaapekto sa Indo-Pacific region. Pag-uusapan ang problema sa Myanmar, Korean Peninsula, Ukraine at Gaza. Sasaksihan ng punong ehekutibo ang paglagda ng Foreign Minister ng Luxembourg ng Treaty of Amity and Cooperation na nagtataguyod sa mapayapang pagresolba ng mga gulo alinsunod sa international law. Makikibahagi rin siya sa ASEAN Zero Emission Community Leaders Meeting na nagsusulong ng green economy at bilateral meeting sa pagitan ng Canada, New Zealand, Vietnam at Japan. Sa kabila ng punong schedule, ipararamdam ng presidente ang kanyang pagmamahal sa isang event sa Lao kasama ang Filipino community. Unahan natin po yung mga haters mga kabayan. Mga DDS, magkaka-stress na naman po kayo. Kasi nga lilipad naman po si PBM this coming October 9 to 11 yata yon para po sa atin po sa ASEAN meeting mga kabayan. Magkaka-stress naman po itong mga DDS. Alam mo natin yan, kapag meron pong working visit si PBM po sa ibang lugar mga kabayan, di ba sinisiraan na kaagad po? Maglamirda daw. Lalo na ito pong si Rocky makabayan, lamir daw ang lakad po ni BBM sa ibang lugar makabayan. Wala daw na pala ang Pilipinas. Wala bang na pala ang Pilipinas sa mga lakad po ni BBM sa ibang lugar makabayan? Lagi pong merong baon si PBM. Every time po siya po ay magkakaroon dito po ng state visit, ng working visit. Pag-uwi niya sa Pilipinas, expect natin meron siyang dala po ng mga investment makabayan. Diba? Magkakasis naman po itong mga gunggong na to. Kasi ayaw nila po na meron pong dalang good news lagi si PBM. And also, dito rin po sa mga DDS, no, sana i-advise nyo rin po ang inyong mga vlogger na kahit minsan-minsan man lang, ipapakita nila po sa kanilang mga vlog kung nasaan po si PBM, kung ano po ang kanyang tinatrabaho, para meron po kayong alam at saka hindi nyo po hanapin at saka hindi kayo mahirap or mahirapan pong hanapin si BBM, hashtag nasaan ang Pangulo kaagad, meron pong tinatrabaho po ating Pangulo. Busy po ating Pangulong si PBM. Hindi ho yan lagi pong nagre-relax, hindi yan lagi pong nagre-relax sa mga katulad po ng mga iniisip ninyo. Yan po'y opposite sa kanyang mga sinasabi na si BBM lagi na daw naglamyerda, napaparty-party at saka wala daw ginagawa makabayan. Yan po'y napakalaki pong pagkakaiba sa inyong mga sinasabi. Kung lagi lang po kayong manunod po dito sa vlog po si Ivan, magiging well-informed kayo sa mga lakad po ni PBM, sa mga programa po ni PBM, at sa mga proyekto po in the future ni PBM. Okay? So sana makabayan, no, ma-maintain po yung inflation rate na 1.9%. Bumaba na, talagang bumaba makabayan. Sana sana man lang yan po ay ma-maintain ho ng ating bansang Pilipinas or ng ating gobyerno or ng ekonomiya natin. Kasi nga
Kasi kapag yan po ay ma-maintain makabayan for how many months, expect natin bababa talaga po ang presyo ng mabilihin natin dyan po sa Pilipinas. Sana po ipagpreho natin po ang ating gobyerno, ipagpreho natin po si PBM na sana yung inflation ma-maintain po ng ating gobyerno makabayan. Okay? So kung nagustuhan po ninyo po ang ating good news makabayan, please give a like naman po. At saka doon po sa ating mga kababayan po, mga viewers na kung hindi man kalibisan sa inyo, sana i-share po natin para marami po tayo po mga kababayan po na mga matulungan pa na hindi po mga well-informed kasi sila po ay nabulag po sa kabilang kampo makabayan. Please do share sa ating po mga vlogs, okay? So anyways, before tayo mag-jump po sa next topic, pag-usapan na po natin yung pong mga gunggong makabayan. Nandiyan po si May Dunes, John Parot-Parot, hi to Benvenido, Ventorina, hi to Lia Samantha, nandiyan po si Erwin Sinoren, T-Course Channel, and hi to Aida Sinsua. Okay, so mga kababayan ko, kagabi nakita ko po sa post po ni Julius Milanyo. Kilala ba natin si Julius Milanyo? Or yung si Maui Spencer or Princess Maui makabayan? Kasi ang totoo niyang pangalan, Julius Milanyo. Bakit mo alam, Sir Ivan? Siyempre nakapost sa kanyang account Julius Milanyo makabayan. So nakita ko doon na meron pa silang ganap na rally doon po sa EDSA makabayan. Ang EDSA Friday Group. Abay, konti na lang, hindi na umabot po ng 10 makabayan. Talagang ang dami na pong naglagasan dito po sa kanilang grupo. Di ba nung una po na sila po nagrally makabayan, umabot sila ng 22 hanggang pababa ng pababa po, hanggang 15, hanggang 10. Ngayon, hindi na po umabot po ng 10 makabayan. At saka kasama nila doon yung pong si PDLX. So doon po sa kanilang rally makahaban, wala pa rin kwenta The same pa rin po kanilang mga panawagan, paninira. Gusto na po na naalis na daw sa pesto itong si PBM. The same pa rin po. Alam mo natin sila talaga mga tanga, no? Mga tanga talaga Ano ba ang grounds nila? Na ito pong si PBM gusto na pong mag-step down sa posisyon makabayan. Hindi ko talaga gets Hindi ko sila gets makabayan. Ano ba talaga ang point nila or ano ba talaga yung nakita nila na problema na itong si PBM ay dapat na mag-step down po sa kanyang posisyon makabayan. 'Di ba? Lahat po na kanilang ginagawa ay ito po ay dapat papabor po sa nang gusto makabayan. Gusto lang po papabor sa kanilang gusto. Dahil po hindi po nagustuhan po yung mga hakbang ng ating gobyerno, ginagawa po dyan sa Kamara or sa Senado or doon po sa nangyari po kay Digong at saka kay Kibulo makabayan, gusto na nila na mag-step down daw itong si PBM kasi wala dang kwenta makabayan. Gunggong talaga Yung mga tao na ganyan, talagang walang mga kwenta makabayan. Para sa akin, sorry for the words, parang walang kwenta talaga Hindi ko kasi gets kung ano ba talaga ang nakita nila na dapat na mag-step down si PBM. Ako nakita ko, magaling nga si PBM, napakamasipag po na tao makabayan, mabait po yung mama na yon. Wala namang ginagawa sa kanila. Nakita nyo ba na sila po'y binanatan po ni PBM makabayan? Kahit one time, nakita ba natin na sila po'y binanatan po ni PBM? Di ba wala? Kung yan po sa panahon po ni Digong, nako po, KILL kagad po ang marinig po sa bunganga po doon kay Digong makabayan at saka mga pagmumura na. Diba? Dito natin po makikita, makukompare si Digong at saka si PBM makabayan. Napakalayo talaga Napakalayo talaga. Napakabait po ng ating Pangulo makabayan. Tapos sila nag-isip agad na ipapagurgur daw yung mga vlogger at saka ibibintang daw sa maiso makabayan. Magagawa ba yan ng Marcos admin? Doon po sa previous admin, magawa nila yan. Pero sa Marcos admin, wala po. Kasi kung meron pong vlogger na ipapagorgor, noon pa, mayroon na makabayan. Noong time pa lang po sa mga paninira nila, sa mga paninira dito at saka masasakit po ng mga salita, doon po kay Ifili sa makabayan. Noon pa sana yung ginawa po ng Marcos admin. Pero until now, meron bang ginorgo na vlogger? Well, alam ko po, doon po alam ko po, ipopoint nyo po itong si Percy Lapid. Pero alam mo natin kung sino po yung suspect ng makabayan or saang admin ang suspect doon. Alam ho natin yan. Hindi ko yan magagawa po ng Marcos admin. Okay? So pag-usapan na po natin, itong kanila bagong pautot makabayan na meron daw ipapagorgor po ng mga vlogger. Kasi nga, yung pong sinabi po ni Hitad, yung pong pautot po ni Hitad, sinakyan po ni PL makabayan. Paiiyak pa nga Asa dito sinabi niya kung sino yung nag-message sa kanya makabayan. For more details, let's watch this. May paabot yung gusto ko malaman, dapat ko malaman. So, pinatay ko pa rin. No? Tapos, pangatlo, eto na, tumawag na naman.
Di ba? Sa mga nakapanood kanina sa live ko, o nakakita, o narinig nyo pa nga siguro, yung kaprasong na pag-usapan namin. Ayan o, shout out sa asawa ko, nandiyan na pala nanonood. Hindi ko na masyadong sinakyan, kundi pinakinggan ko na lang yung mga sinabi niya. Na ang sabi, PL, no? Ang sabi, PL, may message sa akin. Ito yung message sa akin kanina. Basahin ko na lang, no, mga kababayan. Yung nandyan po sa thumbnail na inilagay ko dyan bilog. O yan ho yun. Yan po yung text sa akin kanina. Babasahin ko na ho. May nagtatanong kanina, di ba? Ito nga, may pa nga siyang text na naman pala. Kung tawagan kita, may PL, naka-duty pa ako now. 2 hours from now. Okay yan. Ayun mga 2 hours from now, kanina, mula nung nag-text ako, tatawag siya. Ang problema, naka-live na tayo. O ito pala yung text niya sa akin. Nakakababayan, diretso na ako tayo dito sa kaninang alauna lang pala ito. Alauna 44 lang pala itong live niya. No? O ito, ginagawa-gawa lang nating biro, mga kababayan, yung mga issue dito sa gurguran. Ay content ko. Tinatawan-tawanan ko lang. Sabi ko, para sa akin kasi, kung talagang may gagawin sila, hindi na sila kailangan pa manakot, kundi diretso na. Di ba tama? Kung may plano silang gurgurin yung mga vlogger, diretso na. Huwag na sila mananakot para hindi sila mapagbintangan. Sabi ni Star Gemini, panakot lang yan. Pero, oo, maaaring panakot lang to Star Gemini, pero may twist ito. Okay? Mamaya, pag-usapan natin kung ano ang twist nito. Bigla lang pumasok sa isip ko ba, basahin ko lang muna itong text sa akin. Ayan, bagay, hindi niya naman makikita pangalan eh. Kasi wala namang pangalan eh. O, ayan o. Ayan, ito. Ito ho. Ayan o, ito ho ang text sa akin o. Ayan o. Ayan. Hindi niya makikita pangalan kasi hindi naman nakasave ang pangalan niya. Hindi ko pinangalanan eh. Sabi sa akin o, mag-ingat PL. Mag-ingat. May taong pinadala o inassign dyan sa mga field vloggers at isa ka sa target. Nako po. Isa ka sa target, PL. Huwag tiwala o huwag magtiwala lalo na sa mga close sa'yo. Nako. Paano itong mga close ko? Ito mga bistakeros lang naman. At saka ito mga ibang vlogger na mga Bisaya din na bagamat kilala na nila ako, yung iba mga nakasama ko na noon, no? Mababait naman yung mga yan, kilala ko naman yan. Ito pa, huwag magtiwala lalo na sa mga close sa'yo. May mga info dapat mong malaman. I-text mo lang ako, okay? So ibig sabihin, i-text ko lang daw siya. I-text ko lang daw siya. Kapag ibig sabihin, ready na akong magpatawag. Di ba? Sinakyan niya yung vlog po ni Tad Makabayan. Bagong pautot nila. Sabi ni Tad, marada mga vlogger na ipapagurgor. So ngayon, sinakyan po ni PL Makabayan. Alam na po natin yan. Nabasa naman natin po yung mga pag-iisip po ng ibang vlogger Makabayan. Sabi ko, di ba, sabi ko kahapon, hindi malayo sasakyan ito ng ibang vlogger. Ito, umuna po si PL Makabayan. Alam ko po, susunod dito, yung Bisdakeros. Bakit sa Ivan? Kasi nga diba, nabanggit niya, ang mga close friends niya ay Bisdakeros Makabayan. So malamang sa malamang, gagawin po ito ng Bisdakeros Makabayan. Hantayin natin yan. Nagawa talaga eh. Pero alam niyo po, di ba meron po akong nareserve po na Detroit Makabayan? Kasi nga, itong mga Detroit ito, galing rin po yan sa Maisog. Yung po sa kabilang kampo Makabayan. Kasi nga, gusto kasi nila po na ako po ipatatahimikin Makabayan. Ayaw na po nila.
ayaw na po nila ako po ay mag-vlog. Kasi ayaw po nila na malaman po ng mga kababayan natin po na mga matitino na meron pong ginagawang maganda. At meron pong maganda pong plano ang ating Pangulong si PBM. Kaya meron po tayong mga nareceive po ng mga death threats. Marami pa kababayan, hinayaan ko lang yan Kasi nga yan po ay pananakot lamang. Gawa rin po yan ng kabilang kampo mga kababayan. Ngayon, kung sinabi po yan ni Hitad, mga kababayan, na meron daw mga ipapagorgor daw ng mga vlogger at saka ibibintang daw sa maiso mga kababayan, well, plano na ho nila yan. Gusto po nila pong sisiraan po ang Marcos admin, gusto nila pong sisiraan po si FL at si PBM, saka baka grupo daw or baka nandyan po sa admin po ni BBM ang gumawa nito mga kababayan or nagpadala po ng death threat dito po kay PL or doon po kay Hitad mga kababayan at saka ibibintang daw sa maisog. Hindi na po maoto ang mga Marcos supporter. Magaling po mag-isip po mga Marcos supporter, mga lolista, mga pinklawan, magaling ho yan mag-analyze. Doon pa lang po sinabi po ni Hitad mga kababayan, talaga pong nakakaduda na. For the content ang ginawa nila mga kababayan at para po ma-divert yung issue kasi nga siyempre napahiya sila mga kababayan doon po sa kanilang unang mga paninira kay BBM, hindi kasi nagtagumpay. Kaya gumawa po sila ng iba po na mga issues mga kababayan. Diba? Isip-isip. Magonggong talaga Okay, so forward tayo. Pag-usapan na po natin po si Bin Barubal mga kababayan. Okay? So meron akong na-discover dito po sa vlog po ni PL Makabayan kasi binisita niya itong si Bin Barubal doon po sa kanyang bahay. Dito inamin niya kung bakit siya bumaliktad Makabayan. Kung bakit siya bumaliktad. Kasi sinabi niya dito dahil daw meron daw isang congressman na kumontra na ngayon sa Marcos admin Makabayan or bumaliktad or kinontra na yung congressman rin po. Until pinangalanan dito po ni PL kung sino yung congressman makabayan. So nalaman natin kaagad. Kasi nga, 'di ba alam mo natin ito pong si Bin Barubal, siya po ay INC makabayan. INC rin po itong si Attorney Marcoleta. So dahil daw bumaliktad bigla itong si Marcoleta, bumaliktad rin po itong si Bin Barubal. So I'm thinking, kasi lumalabas na nung mga kabayan na balita-balita, di ba, nung time po na si Bin Barubal, tinira na po niya yung gobyerno natin. At tinira na po niya si Speaker hanggang si PBM, nadamay na rin po si FL. So marami kasi mga usap-usapin na nalaman na dito kung sino po yung amo ni Bin Barubal mga kabayan. Ibig sabihin kung sino yung amo, sino ang nagbabayad po dito kay Bin Barubal. Until makikita natin dito at saka ma-analyze natin dito mga kababayan, hindi kaya si Marcoleta ang kanyang amo or hindi kaya si Marcoleta po ang nagbayad po sa kanya mga kababayan. At para maintindihan natin, let's watch this. Kaya nga sa akin lang po, pagkatiwalaan niyo po ako at Duterte supporter po ako at hindi po ako bibitaw dyan at maaasahan niyo ako sa 2025 at 2028. Yan. At hindi po ako mawawala dyan, tandaan niyo po yan. Never po ako mawawala dyan at Duterte supporter po ako. Makikita niyo po yan sa video ko. Yun. Marami na po akong tinabla dyan at hindi ko lang talaga magawang lumaban sa namamahala sa atin dahil meron po kaming kautusan na hindi po talaga pwedeng baliin at mas maaaring ilagay mo na lang yung sarili mo sa isang tabi. Pero kung ako lang ang papipiliin at kung ako lang talaga, sigurado. So, naintindihan ko bakit ka ulit lumabas ngayon. Kasi pumalag na si Congressman. Hindi ko na pabayagin ang pangalan. Okay? Alam ko si Congressman, kaparehas mo yan. Sa akin naman kasi hindi ko naman inaano yan Hindi ko naman din inaasahan na kahit pumalag siya, o hindi pumalag. Pumalag kanino? Teka, linawin natin to. Pumalag na si Congressman. Hindi, sabihin mo na kaya. Pwede. Sige, sige. Ikaw na magsabi. Okay. Ikaw na magsabi. Kasi, eto, naintindihan ko si Ben Barubal, mga kababayan. Eto, mga pagpalag na ginawa, pagpalag at pagkampe ni Congressman Marcoleta. Pumalag, pagpalag niya sa administrasyon at pagkampe niya kay BP Sara, which is tama naman talaga. Kaya siguro ito, lumantad na ang kaibigan ko. Bumalik na muli. Oh, you know. Do you see what I see? Do you think what I'm thinking?
Diba? Napakadali pong i-analyze makabayan. Hindi niya kinontra noon yung gobyerno natin, ang Marcos admin, kasi nga si Marcoleta, suportado pa po niya yung Marcos admin makabayan. Noong time po na bumaliktad na itong si Marcoleta, bumaliktad na rin po itong si Ben Barubal. I think, ito pong si Marcoleta ang kanyang amo makabayan. O, diba? Totoo ba yan, Ben Barubal? Siya ba yung amo mo? Nagtatanong lang po. Lumabas kasi ngayon sa Twitter, usap-usapan na po sa mga GC makabayan na baka daw itong si Marcoleta ang amo ngayon ni Ben Barubal. Okay? So anyways, before tayo mag-jump po sa next topic makabayan, isamar natin. Nandiyan po si Judith Dumas Panya, hi to Wing Salvatierra, Buboy Elmido Costin sa Dugyo. Nandiyan po si Gorgonia Angala, IBB Alonso, hi to Merna Borromeo, Nonske Pasamonte, Alicia League. Nandiyan po si Otelo Lem Diesto, Nida Ichhaka, hi to Janet D. Narvaez, Victor Robin, Emma Valdez, Apple Nash. Nandiyan po si William Steven Berdogo, and hi to Elsa Hoffman. Okay, so pag-usapan natin po ito pong si Botanding makabayan. Kasi napansin ko, hindi na siya masyado po nabablog po sa kanyang account makabayan. As nakita ko siya, meron siyang mga interview doon po sa ibang po ng mga mainstream media makabayan. I think yung DXN yata yun. Meron siyang sa DXN, meron siyang sa Banat News, meron po siyang doon sa makabayan. Yung sa Mindanao po na mainstream media, nakalimutan ko ng name eh. Meron siyang mga interviews doon. Pero doon po sa kanyang mismong account makabayan, hindi na po masyado. Diba ilang days na po siya hindi siya nag-vlog makabayan? Mautag talaga eh. Kasi kapag doon siya kung doon siya nagpa-interview sa iba po ng mga stream media makabayan, hindi kasi siya matitrace. Or unless gagamitin po ng ating gobyerno yung mainstream media na yon, matitingnan po ang IP address po ni Botanding makabayan. Pwede yan. Pwede kasi yang kontratahin po ng ating gobyerno kung saan po nagpapa-interview ito pong si Botanding makabayan. At saka nagbabala na po yung PNP at saka yung CIDJ makabayan. Nakita ko po na malapit na pong mapuno yung PNP dito kay Roque. Kasi nga feeling lang makabayan at saka nakita po natin yan dito kay Roque na parang pinagtatawanan nilang po yung PNP. Pinagtatawanan nilang po yung batas natin makabayan. Diba? Gugong talaga eh. At sana seryosohin ito po ng PNP at saka na CIDJ ito pong si Botanding makabayan. For more details, let's watch this. Ayan, naku. Harry Roque, winarningan na ng PNP. Na huwag daw asarin ang PNP. Huwag ibuli ang PNP. Kasi lumalabas yata dun sa social media ni Harry Roque sa kanyang pag-post na kung saan siya nadudon, parang nangangantsaw pa siya sa pulis. Siya po ay may warrant of arrest galing sa court, galing sa kongreso dahil sa hindi niya pagdalo at pagsusumiti ng mga dokumento na kailangan ng Quad Committee public hearing. Dahil diyan sinasabi ni Colonel Jean Fajardo na hindi pwedeng tumakbo pero hindi pwedeng panghabang panahon na magtatago si Harry Roque. Dahil babagsak at babagsak yan sa PNP ayon kay Colonel Fajardo. Continuous na po ang operation ng PNP dito sa mga posibleng kinalalagay niya sa Central Luzon or Southern Tagalog ni Harry Roque. Kaya ang panawagan ng PNP, huwag na niyang kantsawan pa, huwag niyang asarin pa ang pulis dahil mahirap yun. Roque, baka may hangover pa ng tukhang yung mga batang pulis dahil noong administrasyon ni Duterte usong-uso ang tukhang, hindi kita tinatakot. Pero sige, asarin mo ang pulis. Pag napikon yan, baka may paglagyan ka. Palagay ko dahil tama yung sinabi ni Atty. Fajardo, abogado ka naman, officer of the court ang mga abogado, alam niya kung gaano kahalaga ang warrant of arrest, gaano kahalaga ang pagsuko at hindi yung pagtatago sa ating mga otoridad. Inuulit ko, hindi pananakot ito. Baka may hangover pa ang mga pulis na identify sa mga Duterte sa kailang operasyon ng araw na pag nag-operate kadalasan may nadidisgrasya. Hindi ko sinasabing gagawin yun, kaya lang hindi natin masabi kapag ang pulis ay napikon at ang pulis ay pinipikon, kahit abogado, kahit sino,
Aba, delikado yan. So maging warning ito. Nagsalita na nga yung mga ibang kinaukulan Kahit sa ilalim ng lupa, hahanapin ka. Pero kung ikaw ay nangangantsaw at nangaasar pa sa PNP, aba naku, Tony Roque, huwag mong subukan ng mga otoridad. Hindi mo kontrol yan. Delikado ang sitwasyon. Ito, naku, totoo ba ito? Mukhang masusubukan ng mga Duterte sa Davao. Hindi naman ho kinumpirm pa dahil hindi pa ho nagpapal sila ng COC, Certificate of Candidacy. Abay, mukhang si Congressman Mix Nograles gusto ng mga taga Davao na tumakbo mayor. Ay si Nograles po magaling na abogada at congressman ng party list PBA. Ngayon, pag nakumbinsiya ng taga Davao na tumakbong mayor, aba, may problema ang mga Duterte. Kaya pala may report na tila si Duterte, Basti Duterte, ang incumbent mayor, ay tatakbong senador o tatakbong mayor, dadalawang isip. Kasi pag nakuha ng mga Nograles ang Davao City, abay walang mawawala ang mga Duterte. Tignan natin. Pero kung magwa one-on-one, pero mukhang hindi ata one-on-one, mayroon pang isang lumulutang na pangalan Actually, hindi ko pa kilala. Na nagkaka-interest. So, pag may nagkaka-interest ng pagiging mayor sa Davao, ibig sabihin sawa na sila sa mga Duterte. Ibig sabihin gusto nilang i-challenge ang mga Duterte sa local politics sa Davao City. Kaya pala nung kamakailan lang matapos yatang kumbisihin itong si Panelo, si Duterte, former president, tumakbo senador, ayaw naman. Ngayon kinukumbisi baka daw pwedeng mag-mayor. Anyway, tingnan natin kung ano ang ipapile na Certificate of Candidacy ni Attorney Congresswoman Mix Nograles ng Davao City. Kung siya ba'y magpapartilis o mayor. Ito naman si Basti, siya ba'y magme-mayor ulit o magsisenador? Abay, aabangan natin. Ngayon, kung magme-mayor yan, tapos magme-mayor din ang Nograles, ay parehong malaking pangalan. Yan pong Duterte at Nograles sa Davao, nung araw pa. Kaganda ang laban dito. So, matcha-challenge sa mga taga-Davao. Kayo, mga taga-Davao, ano yung masasabi dyan? Actually, hindi lang taga-Davao nakaka-interest, pati yung mga taga rito sa Luzon at ibang parte ng Pilipinas at maging OFW. Aba, mayroong pumapabor kay Nograles. Kasi para maiba-iba daw ang Davao. Mahawakan naman ang mga Nograles, hindi yung ilang dekada na puro Duterte. Ayan. Sabi naman ng iba, sige, Duterte pa rin. Ayan. So, dahil political exercise ito, may karapatan si Nograles tumakbo kahit anong posisyon. May karapatan din si Basti Duterte kung anong gusto niya. Okay? At siyempre, meron ding obligasyon at karapatan ang mga botante, registered voters sa Davao City kung sino ang gusto nilang susunod na mayor. Yan ang aabangan. Kung totoong magkakalaban ng Duterte Nograles sa pagiging city mayor. Any comment, reaksyon sa mga bagay natin pinag-uusapan dito? Huwag niyo kalimutan, paki-like, paki-share ng ating mga video para makarating po sa iba-ibang mga lugar at iba-ibang mga kababayan natin sa buong mundo na kapwa natin Pilipino. Dahil ang maraming mga isyong pinag-uusapan dito ay para ho sa ating bayan. Actually, ang purpose ng aking pagbahatid ng mga balita dito sa aking mga channel ay gusto kong makatulong ako sa larangan ng paghahayag ng impormasyon. Ang hindi lang nakakaintindi dyan ay mga troll at mga baser. Kasi yung mga yan saradong isip. Huwag natin pansinin yung mga yan. Iisa lang ang linya ng mga yan. Anti-Marcos. Yung mga anti-Marcos, kadalasan yan ng baser at troll. So alam natin kung anong ibig sabihin. Huwag natin patulan sila. Diba? Yun naman kailang mga pinagsasasabi, sa kanila din bumabalik yun. Sa kanyang sarili, sa kanilang pamilya. Kasi pag nagsabi ka ng personal o below the belt sa isang tao, sarili mo ang sinisira mo. Pamilya mo ang nasisira. Lalo na dito sa YouTube at saka Facebook, napakaraming nanonood at nakakakita nito. So, ang pagsasabi ng malayo sa topic or buzzer o troll, paninira, personal, sila ang nasisira dyan. Tandaan nyo. Kaya kayo mga nanonood, nakikinig, huwag kayong papa-apekto. Huwag tayong pa-apekto. Tuloy lang natin ang tamang impormasyon. Palawakin ang tamang impormasyon sa mga ginagawa ng ating mga otoridad
Lalo na ho ngayong mga panahon ito, filing na ng Certificate of Candidacy. So marami hong dapat na maging pag-usapan natin. Sino ba ang karapat-dapat may paninindigan, may pusong makatao, may puso sa ating mga batas at sa ating gobyerno. Tulungan natin ang mga sumusuporta kay Pangulong Marcos. Tulungan natin ang mga pro-Marcos candidate, lalo na sa local, nationwide. Okay? Dahil yan ay may mga kanya-kanyang diskarte sa kanilang mga munisipyo, city hall, at provincial government. Okay, so makakabahan ko, speaking of troll na sinabi po ni Mike Abe, ang daming dineploy po ngayon si Sara ng mga troll makakabayan. Doon pa nga lang sa Twitter, ang dami talaga eh. So ito po, kinumpile ko to lahat. Napansin ko, itong post ng mga accounts ito, the same po na post makakabayan. Kahit na yung konteksto nila, hindi nagbago kahit malang period makakabayan. Walang nagbago talaga eh. Kahit period or naman yung intro po doon sa kanyang context, wala talaga. Ang daming account makakabayan. Ang dami talaga. Pero ito pong grupo na to, aking pong kinumpile makakabayan. So dito po natin nakikita, umepekto na ba yung lakad doon ni Joy sa China makakabayan? O sino ba ang nagbabayad dito? Hindi kaya yung OBP? Sara Duterte, nagtatanong lang po. Nagtanong lang po. Sino ang mga nagbabayad po ng mga trolls ito? Klarong-klaro, yan po ang trolls makakabayan. Ang dami po mga account, the same po yung post. Yan po ibig sabihin po na mga trolls. Pero yan po ay wala po sa mga pro-admin ng mga vlogger makakabayan. Kasi ang mga viewers natin dito, mga solido ho yan. At yan po ay mga totoo po ng mga tao makakabayan. Each account, isa pong tao. Wala pong iba makakabayan, isa-isa lang po yan. Pero doon po sa kabilang kampo, kay Sara Duterte, ang daming account makakabayan, the same po na post, yan po ang troll. So dito po natin nakikita na yung pong report ng GMA makakabayan at saka na iba po ng mga mainstream media, di ba meron pong inilabas sila na balita na yung China, nag-hire sila ng 10,000 po na mga influencers o mga vlogger makakabayan o yung mga accounts. At saka papapor dito po sa mga pro-China. Anyways, before tayo mag-jump po sa ating next topic makakabayan, nandiyan po kasama natin si Jemson, si Jemboy, si Jeriel and Regine o Mandawi Cebu. Greetings from Rodolfo Randarabor of Tansa, Cavite. Nandiyan po si Agapi Jan Lagon, Dioselen David, Romeo Caro Gigato Jr., Barbara Butler na nandyan sa Australia. Hi to Marcos Global International. Nandiyan po si Jistobtob, Victoria Lau from Clearwater, Florida. Nandiyan po si Ashen and hi to Evelyn Garcia. Mga kababayan ko, ipakita ko sa inyo ang vlog po na ni Niolo na kung saan nakita natin dito, ito po yung isa sa mga Kali survey ginawa po na Tabigi Makakabayan na tinatanggal ho nila yan doon po sa kanilang upload. Kasi yung vlog nito, pumabor po kay PBBM. For more details, let's watch this. Ito, Marcos. Oh. Nabago po buhay nyo nung si PBBM. Oh, kahit na paano. Kita mo ha. Unang balat pa lang, pinili ni nanay, napadaan lang si nanay eh. Kumbaga talagang nagulat sila eh. Padaan si nanay. Marcos ako. Tignan mo kung gaano ka-bias to. Sabi niya, nabago ba ng Marcos yung buhay nyo? Bias ka agad eh. Kagaya ng may kaba ka lagi, yung kaligtasan ng buhay mo. Diba, ginigipit tayo. Halos hindi ka makalabas, parang magaganyan yung utak mo. Siyempre, laging pandemic, halos ulang makain. Tignan mo yung itsura na, tignan mo yung itsura nila, hindi nila alam, nasyak sila eh. Nabigla sila eh. Nabigla sila, ginulat sila ni Manang eh. Pagdaan nila, tinatanong yung isang kalbo eh. Nagulat sila, si nanay, BBM pa lang talaga. Kasi ayaw niya ng patayan. Nagulat yung dalawang kumag eh. Ginigipit tayo. Halos hindi ka makalabas. Parang magaganyan yung utak mo. Parang mababaliw. Tama nga naman. Siyempre, laging pandemic. Halos ulang makain yung tao. Ayaw namin dyan. Sobrang grabe talaga ang ginagawa. Tignan mo kabayas na itong tabingi na to. Ayaw nyo kay Duterte. Kasi, bakit pinipoint out mo kung di ka ba naman din inutil? Bakit pinipoint out mo yung ayaw mo kay Duterte? Ibig sabihin, Duterte ka. Ang bobo mo rin naman. Bakit hindi mo tanungin? Dapat sa interview mo, pinapili mo, ang tanong mo, bakit BBM ang napili mo?
Hindi mo sasabihin, ba't ayaw mo kay Duterte? Kasi, ba't may ganun kang conclusion? Hindi ganun na nag-i-interview. Pukusan mo yung gusto at napili nung ini-interview mo. Ang bobo-bobo naman nito. Anatang Duterte kay, bias ka na kagad eh. Ayaw mo kay Duterte kasi, sinabi na nga harap-harapan. Ang dami, natatakot kami. Uulitin mo na naman. Nagawa niya. Maraming mamamatay tao. Kabado ka talaga. Sana naman kung papatay sila ng tao. Mamamatay tao naman talaga eh. Huwag nyo nang pilitin. Ayaw niya nga eh. Ayaw niya kay Duterte. Huwag nyo nang pilitin. Pinipilit nyo eh. Bubusiin nilang mabuti. Diba? Hindi yung ganun-ganun lang. May kamag-anak ba kayong nadali? Ano ba naman tanong niya? May kamag-anak ba kayong nadali? Engot eh. Ba't tatanungin mo yung may kamag-anak ba kayong nadali? Ano yan? Pukusan mo, ba't niya napili si BBM? Napili niya na si BBM, Duterte pa rin yung pinag-uusapan mo. Tingnan mo yung takbo ng usapan. Ayaw niya kay Duterte, ganon-ganon. Ba't niya napili si BBM? Bakit ganito? Ayan ang Duterte kay. May kamag-anak ba kayong nadali? Duterte pa rin ang issue. Pinalalabas mo na wala naman siyang kamag-anak na nadali, ayaw-ayaw siya kay Duterte. Naman, pero sa paningin ko hindi maganda, di ba? Kawawa naman yung mga maliliit lang. Dapat wala naman daw siya kamag-anak. Yung big time na mga masasamang tao, yun ang dapat tinatanong. Tama, yung big time na masasamang tao, siya dapat ang mawala. Target niya. Yun ang maganda, di ba? Respeto natin naman sa amin, sabi ni nanay. Ba't sasabihin yung respeto? Opinion niya yun, ba't re-respeto? Ba't re-respetuhin ng mga DDS? Engot talaga to eh. Ba't hihingi ka ng respeto? Opinion yun. Freedom of speech. Ba't kailangan humingi ka ng respeto? Ba't ma-open yung mga DDS? Tanga ka pala eh. Respeto daw natin opinion ni nanay. Bakit? Ma-open yung mga DDS sa channel mo. Halatang halata eh. Big time na mga masasamang tao, yun ang dapat tinatarget niya. Yun ang maganda. Kita mo, nakaganon siya. Kaya pala, nako. Eto may tsuro. Yari. BBM to. Ano yung tsura nyo? Putik. BBM to. Yun ang maganda, di ba? Respeto natin naman sa amin, sabi ni nanay. Sabi ni nanay, respeto natin. Kawawa yung iba, di ba? Makikita mo, biro mo kami, nagpipili kami ng baso. Kita mo, aalisan nyo na, nag-e-explain pa eh. Gusto nyo ng interview, tas aalisan nyo na. Matamlay kayo. Okay, so yan po ating manangkalap na mga balitang ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre pa mag-share. Libre na mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Makapangyarihang Diyos, pinupuri ka namin at sinasamba.
Ikaw po ang katatagan namin sa panahon na niyayanig kaming ng problema at mga pagsubok sa buhay. Ama, patuloy mo kaming alalayan at palakasin, nang sa gayon, mapagtagumpayan namin ang anumang hirap sa buhay. Idinadalangin ko ito sa pangalan nating Panginoong Jesucristo. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. Rocking around the Christmas tree at the Christmas party hop. Mistletoe hung where you can see every couple wants to stop. Rocking around the Christmas tree, let the Christmas spirit ring. Later we'll have some pumpkin pie and do some